So dahil ang buong chapter 4 is all about rest or tunay na kapahingahan, I'll try to magbigay ng konting background tungkol sa kapahingahan. Sabi ni John Owen, ang tunay na kapahingahan or rest ng isang Kristiyano ay may 5 features. Una, rest means peace with God. Rest means peace with God. Sino nagpunta sa inyo sa sementeryo nung nakaraang undas? Sa mga lapida, anong nakalagay? Rest in peace. Mahilig tayong ilagay yan sa mga lapida. Pero hindi naunawaan ng maraming tao that there's no rest really without peace. And there will be no peace kung wala sa iyo or kung wala sa atin yung Prince of Peace. Kung wala sa atin si Kristo. Sabi ni Jesus, "Come to me and I will give you rest." And this is the goal ng pagiging high priest ni Jesus. Na maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao so we can have peace with God. At nang sa gayon ay makamtan natin yung tunay na kapahingahan. Dahil kung walang kapayapaan, walang kapahingahan. So rest means peace with God. Pangalawa, rest means freedom mula sa paniniwala at pagsambang sapilitan. Tinagalog ko na po ito. Mula sa paniniwala at pagsambang sapilitan na hindi naman natin nauunawaan at nakafocus lang sa sarili. We can rest fully dahil alam natin na ang pagsamba natin sa Diyos ay hindi paraan para iligtas niya tayo, kundi sumasamba tayo sa Diyos dahil ito ang ginagawa ng lahat ng Kristiyano, ng lahat ng tao na iniligtas ng Diyos. Ito ang ginagawa ng lahat ng tao na nakaranas ng kaligtasan mula sa Panginoong Hesus. At dahil sa pagiging high priest ni Jesus, worship is no longer about the place, it's no longer about the time, and it's no longer about yung lahi o yung race na pinagmulan. Dahil sa pagiging high priest ni Jesus, we can now worship the Father in spirit and in truth. Tulad ng sabi sa John chapter 4. Number 3, rest means deliverance from burden of Mosaic observance. So, yung Mosaic law. At dahil sa ating Panginoong Hesus, yung mga ginagawa nating pagsunod sa panahon ngayon, sa buhay natin ngayon, hindi na siya burden, hindi siya kabigatan. Dahil Jesus is our great high priest na tumupad na sa lahat ng kautusan mula simula hanggang dulo. At ngayon, siya ay nasa throne of grace. Sinasabi dito, yung throne of grace na yon, meron tayong access, meron tayong dapat confidence na lumapit doon. At yung confidence natin ay dahil lamang sa ginawa ni Kristo at hindi sa ginagawa natin o hindi sa pagsunod natin. Number 4, rest means freedom to worship according to the gospel. Rest means freedom to worship according to the gospel. Not according to traditions or nakasanayan o nakagisnang pagsamba na ginagawa ng ating mga ninuno. Not according sa sinasabi ng puso mo. Not according sa kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Yung tunay na kapahingahan is being able and the freedom to worship according sa ginawa ni Kristo. According to the gospel. And number 5, rest means the rest that God Himself enjoys. Rest means the rest that God Himself enjoys. Paano ba nagpahinga ang Diyos? Kung paanong ginawa niya ang lahat ng bagay
Sa loob ng 6 na araw at sa 7 araw, siya ay nagpahinga or tumigil sa kanyang ginagawa to appreciate lahat ng ginawa niya at para sambahin siya ng lahat ng nilalang dahil sa mga ginawa niya. Ganon nagpapahinga ang Diyos. He appreciates lahat ng ginagawa niya. Ganon din tayo. Yung tunay na kapahingahan is appreciation, yung lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay natin and worshiping God in effect nung mga ginawa niya, nung mga nakita natin na ginawa niya. Pero sabi sa John chapter 5 verse 17, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon, at gayon din ako. So, nagpahinga ang Diyos, pero nagpatuloy pa rin sa kanyang gawain. So, parang magulo, nagpahinga ba siya o nagpatuloy sa kanyang mga gawain? Well, it only means na ang tunay na kapahingahan para sa Diyos ay hindi absence of work. Hindi yung wala ka nang gagawin at hilata ka na lang. Kung paanong ang Panginoong Hesus hanggang ngayon ay gumagawa at namamagitan sa Diyos para sa atin bilang ating great high priest. Dahil dito ay meron tayong rest, meron tayong tunay na kapahingahan. We can rest sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita at sa complete gift of grace ng Panginoong Hesus. So God can rest in His own promises. So can we. God can rest in His own word. So can we. God can rest in His completed work. So can you and I. So can all of us can rest. Kasama sa completed work ni Jesus, yung kanyang pagiging high priest. Ito yung gustong ipaunawa sa atin nung sumulat ng Hebrews. At ito yung crucial na maunawaan at matutunan ng mga unang Kristiyano. At ito rin ay crucial na maunawaan natin sa panahon na ito. Nung una kasi, sa mga unang Kristiyano, hindi tumitigil yung mga tagapagturo nila dati ng kautusan sa pagkumbinsi sa kanila na bumalik sa dati nilang paniniwala bilang mga Hudyo. Na kailangan pa daw nila ng mga saserdote, kailangan pa nila ng mga pari, kailangan pa nila ng mga tagapagturo ng kautusan, kailangan pa nila yung mga pagsamba na puro seremonya, na nagpapagulo sa isip ng mga bagong Kristiyano nung panahon nila dati. At marami sa kanila in reality ay bumalik mula sa pagtitiwala kay Kristo o paniniwala kay Kristo, bumalik sa paniniwala nila bilang Hudyo at tumalikod sa gospel of Jesus. At yun ay nakakalungkot. Kaya itong sumulat ng Hebrew ay talagang pinipilit niya, pinapaliwanag niya, dinidiin niya kung sino si Kristo at kung sino dapat si Kristo sa buhay ng bawat Kristiyano. Kaya sabi niya sa verse 14, kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Nung sinabi ng author na yung pagpasok ni Jesus doon sa kalangitan, ito ay indirect na pagmamaliit doon sa mga Jewish priest sa panahon nila. Dahil yung mga Jewish priest ay nakakapasok lang doon sa holy place or yung kanilang punong pari ay nakakapasok doon sa Holy of Holies. Pero si Jesus, yung great high priest na sinasabi dito, na nakapasok na sa langit, pumasok sa kalangitan.
Hindi lang siya sa templo nakakapasok, hindi lang siya sa Holy of Holies nakakapasok. Sabi pa doon mismo sa harap ng Diyos, na nagsasabing ang Panginoong Hesus ay walang problema na humarap sa tunay na Diyos, hindi tulad ng mga Jewish priests na hindi nga nila kayang sabihin yung pangalan ng Diyos. Natatakot silang sabihin yung pangalan ni Yahweh. Tapos sabi pa ng author, siya ay walang iba kundi si Jesus, si Jesus na anak ng Diyos. Si Jesus na anak ng Diyos. Walang ibang Jewish priest ang tinawag na anak ng Diyos. Only our great high priest, Jesus. Kaya sabi niya, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Sa ESV sabi doon, let us hold fast our confession. Confession na si Jesus ang ating great high priest. Walang ibang high priest ang may title na great or dakila. Confession na si Jesus ang nag-iisang great high priest na may kakayahang pumasok mismo sa langit na tirahan ng Diyos kung kailan niya gusto. Confession na si Jesus, ang great high priest na walang limitasyon, na kaya mismong humarap sa banal ng Diyos, na hindi natatakot, hindi namamatay. Confession na si Jesus ang nag-iisang great high priest, na nag-iisang anak ng Diyos. Let us hold fast our confession. Ito din ay para sa atin. Ito din dapat yung sinasabuhay natin. Let us every day hold fast yung ating confession na si Jesus ang nag-iisa nating confidence papunta sa Ama. Si Jesus ang nag-iisa nating access papunta sa Ama. Ano ang ibig sabihin ng hold fast? Hold fast. So yung kabaligtaran nito ay parang binitawan mo lang or hindi ka na naglaban. Hinayaan mo na lang. Hold fast. Sa Greek, ito ay kraitomen. Kraitomen. Mula sa salitang Kratos. Sino naglalaro ng PlayStation? Sino naglalaro ng PlayStation? Kilala nyo si Kratos. So meron niyang laro sa PlayStation, ang tawag ay God of War. So Kratos, ang ibig sabihin is strongly or powerfully. Kaya yung character nun sa PlayStation ay talagang sobrang lakas. Hindi namamatay. So ito yung paalala nung sumulat ng Hebrews sa mga unang Kristiyano na despite how spiritually low they may feel, despite of any pressure, despite of how uncomfortable yung sitwasyon nila ngayon bilang nag-iisang Kristiyano sa community ng mga Hudyo, despite of how comfortable it is na bumalik na lang dun sa dating paniniwala, despite of all of it, Hebrews is encouraging all Christians to hold fast their confession, na magpakatatag sila sa kanilang pananampalataya. Magpakatatag sila sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Napakahirap ng sitwasyon ng mga early Christians sa panahon na ito. Galing na sila doon sa pananampalataya na walang kapahingahan. Nandun yung feeling nila ng pagiging empty, na yung kanilang guilt ay hindi napapawi ng mga pinatay na hayop. At yung mga hayop na yon ay walang kakayahan to permanently reconcile them with God. Kaya sabi ng author, magpakatatag tayo sa ating paniniwala. Huwag kayong maniwala sa mga Jewish priest, because Jesus is the superior and great high priest na inialay ang kanyang sarili para mabayaran ang ating mga kasalanan for all time and once and for all. Ito yung pinaglalaban dito nung sumulat ng Hebrews, na kahit pagsamasamahin pa nila lahat ng mga kanilang tagapagturo ng kautusan, lahat ng saserdote, lahat ng
lahat ng matatalino sa kanila, none of them ang maaaring ipantay sa Panginoong Jesus. Hindi lang siya priest, kundi siya ang great high priest na pumasok na sa kalangitan. At siya din ang anak ng Diyos. Sinong makakapantay sa Kanya? Ito yung gustong ipunto nung sumulat ng Hebrews. And if you will still try to continue to imagine yung hirap ng sitwasyon ng mga early Christians dito sa panahon ng mga Hudyo, napakahirap. Marami sa kanila, marahil pagod na. Pagod na sa pressure. Pagod na sa panlalait at pagmamaliit ng mga kamag-anak nila at kapamilyang Hudyo. Imagine every time na may Jewish celebration, Jewish gathering, buong pamilya ay nagse-celebrate pero siya ay nasa loob lang ng kwarto. Or kaya naman, I can only imagine, baka tinakwil na din siya ng kanyang mga sariling pamilya dahil sa kanyang pananampalataya. Pero ang encouragement sa kanya ng sumulat ng Hebrew, hold fast your confession. Sa totoo na marami sa kanila ang pagod na. Pero mas pagod na sila sa mga walang katapusang seremonya at walang kasiguruhang pagsamba ng mga Hudyo. Pagod na sila sa idea na baka sa dami nung kautusan, sa dami ng pinapagawa sa kanila ng mga Pariseo, ay may mamiss silang isang utos o kaya naman ay merong isang utos na nakasulat na hindi nila maunawaan at magkamali sila at dahil dito ay maparusahan sila o mapunta sila sa impyerno. Pagod na sila sa isang pagsamba na nagiging kabigatan lang para sa kanila. Dahil dito, naalipin sila ng kautusan. At sinasamantala naman ito ng mga paring Hudyo. Pero hindi ito ang goal ng kautusan, na sila ay maging alipin nito. Kundi, para makita nila yung malaking pangangailangan nila sa magagawa ng Diyos at magtiwala sila sa kalooban niya. Dahil lahat ng sumusunod sa kautusan ay nagtitiwala na mabuti ang layunin ng Diyos para sa kanila. Ganito din ba tayo? Bawat isa sa atin na sumusunod sa Panginoong Hesus ay nagtitiwala na mabuti ang layunin ng Diyos para sa atin. Kapatid, ang hirap eh. Hindi madali yung pinapagawa ni Kristo. Hindi madali yung mga utos ng Diyos. May mga bagay na dapat nating gawin. Hindi dahil madali. May mga bagay na kailangan nating gawin kahit mahirap. Gagawin natin yon dahil nananampalataya tayo sa Diyos na ito ay para sa ating ikabubuti. Kahit gaano man ito kahirap. Sa mga asawang babae, madali bang magpasakop sa mga asawang lalaki? Alam ko, mahirap. Ito ba ang utos ng Diyos sa inyo? Ito ba ang utos ng Diyos sa atin? Yes. Ito ba ay makabubuti sa inyo? Yes. Mahirap bang magpatawad? Napakahirap. Pero ito ba ay utos ng Diyos? Yes. Ito ba ay makabubuti sa inyo? Yes. Mahirap bang magtiwala sa Diyos at hindi mag-alala sa gitna ng problema? Naalala ko nung halos hindi na makahinga yung anak ko sa sobrang sikip ng ubo niya. Kaya sinugodan namin siya sa ospital. Sobrang hirap yung magtiwala sa Diyos na magiging okay yung anak ko. Pero utos ba ng Diyos na huwag mag-alala at magtiwala sa Kanya sa gitna ng problema? Yes. Ito ba ay makabubuti para sa atin? Yes. Minsan alam naman natin kung ano yung nakakabuting gawin.
Pero ito din yung napakahirap gawin. Di po ba? Kahit alam natin ito yung dapat gawin, mahirap. Napakahirap gawin. Pero nag-iisa ba tayo sa lahat ng kahirapang ito? No. Verse 15. Dahil nasa atin si Kristo. Sabi doon, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Siya ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Mahalaga dito yung salitang tulad natin. Ibig sabihin, tulad nating tao. Kung gaano kahirap yung naramdaman natin sa problema, sa gitna ng tukso, sa kahirapan ng buhay, tulad natin si Kristo, same. Same lang yung naranasan niya. Kung nahiwaan tayo at nasaktan, same lang yung sakit na naranasan natin, naramdaman natin, doon sa naramdaman ni Kristo nung siya ay nandito sa lupa. Tulad nating tao, lahat ng naranasan nating sakit, ay naranasan din niya. Kailangan niyang maranasan yon. Kailangan niyang gawin yon na maging tulad nating tao. Bakit? Dahil ito ay isa sa mga qualifications ng pagiging high priest. Natandaan nyo yung mga qualifications ng pagiging high priest? Balikan ko lang ng mabilis. So may 4 na qualifications. So una, kailangan katulad siya ng kanyang mga kapatid. So ito yung sinabi sa chapter 2 verse 17 na ang punong pari must be one of the people. Kailangan katulad siya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Kung ano yung nararanasan niya, kung ano yung nararamdaman niya, kung ano yung sakit na maaari nilang maranasan, ganun din siya. He had to be one of them. Kailangan siya ay isilang na isang Hudyo, mamuhay na kasama nila. Kailangan kilala siya ng mga tao at kilala din niya yung mga tao. Pangalawang qualification, kailangan siya ay mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos. Ito yung sa chapter 2 verse 17. Sabi doon, upang siya ay maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos. So ang punong pari ay kailangang tapat, very faithful sa kanyang ministry. Hindi lang siya faithful sa Diyos, siya din dapat ay mahabagin at nauunawaan niya dapat yung pagiging isang tao. Kaya kailangan maging tao ni Kristo para manawaan niya ang mga tao. Nang sa gayon ay maging qualified siya na maging tagapamagitan natin sa Diyos o great high priest. Pangatlo, ang punong pari ay kailangang appointed by God. So ang punong pari, hindi siya pinipili randomly, hindi siya pwedeng nagpapaikot ka lang ng bote tapos kung kanino matapat, siya na yung high priest. Ang punong pari ay hindi pinagbobotohan. Ang Diyos ang nagdi-decide kung sino ang pipiliin niya na punong pari. Ang punong pari ay appointed by God. And number 4, kailangan siya ay malinis at katanggap-tanggap sa Diyos. So ang punong pari ay dapat malinis at katanggap-tanggap sa Diyos dahil isa sa pinakamahalagang gawain niya ay mag-alay sa Diyos para sa kasalanan ng mga tao. Pero kung siya mismo ay hindi malinis, kung siya mismo ay puno ng kasalanan, paano tatanggapin ng Diyos yung kanyang alay? So kailangan siya ay maging malinis at katanggap-tanggap sa Diyos. Lahat ng qualifications na yon ay tinupad ng Panginoong Jesus and more. Yung great confidence natin ay nakasandal sa ating great high priest. Si Kristo ang namamagitan sa Ama para sa atin. Para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pero hindi lang natatapos doon yung pagiging tagapamagitan ng Panginoong Jesus sa atin at sa Diyos. Si Kristo din ang ating great high priest na namamagitan para palakasin tayo sa ating pananampalataya. Si Kristo din ang namamagitan bilang ating great high priest sa Ama para tayo ay magtagumpay sa tukso. Si Kristo din ang namamagitan sa Ama para tulungan tayo sa problema natin sa pamilya
or sa asawa. Si Kristo din ang namamagitan sa Ama para ipagkaloob niya sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Si Kristo din ang namamagitan sa Ama for us to hold fast para magawa nating magpakatatag sa ating pananampalataya. At si Kristo din yung nagbibigay sa atin ng pananampalataya sa mga panahon na hindi niya kalooban yung gusto nating mangyari. Sa mga panahon na sasabihin niya na no, hindi yan para sa'yo. Huwag nating isipin na dahil meron tayong great high priest sa langit, lahat ng gusto natin, lahat ng wish natin, ibibigay niya. Hindi yun ang purpose ng Panginoong Hesukristo, hindi yun ang purpose ng kanyang pagiging high priest. Yung paalala na ito ng author ng Hebrews ay applicable para sa isang Kristiyano at para sa lahat ng Kristiyano na dumadaan sa matinding pagsubok mula noon hanggang ngayon. Dahil alam niya yung hirap na pinagdadaanan ng mga early Christians. At yung salita ng Diyos, alam yung pinagdadaanan ninyo ng mga Kristiyano sa panahon ngayon. Kaya hanggang ngayon ay applicable itong mga salita na ito. Dahil ginagamit ng kaaway madalas yung mga pagsubok, yung mga mabibigat na problema para bulungan tayo at isantabi muna natin yung Panginoong Jesus. At dahil sa bigat ng problema, yung udyok ng dyablo ay maghanap tayo ng immediate or quick relief sa mga bagay sa mundo dito, sa mundo na to. Naghahanap tayo ng temporary relief sa mundo. Hindi natin kayang hintayin yung isasagot ng Diyos sa problema natin. Nagmamadali tayo na masolusyonan minsan yung problema na akala natin ay ito yung mas mabuti para sa atin. Mga kapatid, bawat isa sa atin, naunawaan ko naman, hindi may iwasan na dumating tayo dun sa punto ng buhay natin na dahil sa isang problema ay parang napakadali na nating kalimutan lahat ng aral ni Kristo. At bumalik dun sa pamumuhay na akala natin ay mas madali, mas tahimik, o walang stress. Maaring yung iba sa inyo ngayon, nag-e-enjoy dun sa Christless Christianity. Christless Christianity. Miyembro ka nga ng church, pero hindi ka naman miyembro ng body of Christ. Hindi nyo pwedeng hubarin yung pagkakristyano ninyo. Hindi mo pwedeng sabihin na, pupunta lang ako sa lugar na to, hubarin ko muna yung pagkakristyano ko. Hindi na uhubad yung pagkakristyano. Dahil the moment na nagtiwala ka kay Kristo, ito na yung identity mo. Ito na yung nagpapakita kung sino ka. Ikaw na ay kaisa ni Kristo o ikaw na ay nakay Kristo. Pag tinanggal mo si Kristo sa sarili mo, wala ka ng identity. You're nobody. Kaya hindi mo pwedeng hubarin yung pagiging Kristiyano. Kaya kahit saan ka makarating, you are a Christian. Minsan feeling mo, yung mga relationship mo parang wala ng pag-asa. Minsan kahit yung relationship mo kay Kristo, kino-question mo na din. Feeling mo, di na rin namimit ng church yung mga pangangailangan mo at nawawala na din yung pag-ibig mo sa mga kapatiran sa iglesia. Mas gusto mo pang kausap yung mga taong nagpapatawa sa iyo at sumasang-ayon sa mga sinasabi mo, pero hindi ka naman itinatama. Feeling mo nag-iisa ka at wala kang kakampi at lahat ng gustong magtuwid sa iyo ay kontrabida sa buhay mo. Kaya ayaw mo sa BBCC, ang daming kontrabida. Lilipat na lang ako ng church. Yung sa church na walang nakakakilala sa akin. Yung church na hindi ako didisiplinahin.
Minsan, di na tayo nag-e-effort to understand kung ano yung tinuturo sa atin ng Diyos sa gitna ng mga pinagdadaanan natin. Evident yun sa iba kasi hindi yun nakikinig o hindi man lang yun nanghihingi ng payo sa mga pastor, sa mga kuya, sa mga ate, sa church. Nagdi-decide na lang nung gusto nilang gawin. Nang hindi humihingi ng payo, hindi nanghihingi ng wisdom sa kapamilya, sa church. Minsan hinihintay na lang natin na patawarin tayo ng taong galit sa atin kaysa manghingi tayo ng tawad. Kaya nawawala ng kaayusan, kaya nawawala ng pagkakaisa. Gustong-gusto natin ang nakikita na tayo yung biktima. Hanggang sa sobrang lungkot natin, lumayo na tayo sa mga taong tunay nagmamahal sa atin. Sa ating asawa, sa ating pamilya, sa mga kapatiran sa iglesia. Maaring nandito ka ngayon, pero ang puso mo ay nasa ibang lugar. Maaring naririnig mo yung mensaheng ito, pero wala ka pa ring planong sundin yung naririnig mo. We make no effort to serve Christ and to love His people. Dahil ngayon, ang pinaka-importante sa iyo ay nasasaktan ka sa mga nangyayari. Dahil nasasaktan ka sa mga nangyayari, ito yung nagdidikta sa iyo kung ano yung susunod na gagawin mo at kung ano yung sasabihin mo. Ang emosyon mo na ang nagiging Diyos mo, hindi na si Kristo. Bakit ko sinasabi yung mga bagay na ito? Kapatid, kung ganito yung nararamdaman mo, walang kapahingahan sa ganyang uri ng buhay. Kahit saan ka makarating, at kahit sino pang tao ang makausap mo, hindi ka makakahanap ng tunay na satisfaction at contentment. Maring sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, pero kitang-kita sa mga ginagawa mo na hindi si Kristo ang sinusunod mo, kundi ang sarili mo. Hindi mo man pinapakita, pero ang lalim na ng kalungkutan at galit sa puso mo. Naghahanap ka ng mga bagay o lugar o mga tao na nagdudulot sa iyo ng quick and easy relief sa nararamdaman mo because somehow Christ is not enough anymore. Minsan ito yung totoo, kahit di mo na aminin. Na nararamdaman mo that Christ is not enough anymore. Pero ang tunay na dahilan ay yung karumihan ng puso natin. Ang tunay na dahilan ay dahil may kasalanan tayong iniingatan. Dahil hindi natin kayang ilagay si Kristo sa trono ng buhay natin. Yung ating self-centeredness, yung ating kahihiyan, yung ating galit, yung ating paulit-ulit na kasalanan, yung ating unworthiness. Ano man ang dahilan natin na pumipigil sa atin sa paglapit sa Diyos, always remember yung verse 15. We have Jesus. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating kahinaan. At ano sabi sa verse 16? Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Para sa atin, ito ay isang exclusive invitation to draw near with confidence to the throne of grace. Exclusive invitation. It's also a promise na makakamtan natin ang habag at pagpapala, mercy and grace. At meron itong seal ng pangalan ni Jesus bilang assurance na makukuha natin yung pangakong ito na para sa atin na tagasunod ni Kristo. May mga magsasabi, kapatid, di mo naman kasi naunawaan yung sitwasyon ko. O hindi mo naman nararamdaman yung nararamdaman ko. Honestly, ito yung pinakamadalas sabihin ng mga taong ayaw makinig doon sa sasabihin mo. Hindi mo naman naiintindihan yung nararamdaman ko eh. Maaring hindi ko pinagdaanan yung mga pinagdadaanan mo or hindi ko nakikita
kung gaano ka nasasaktan. Pero alam ni Jesus lahat ng nangyayari sa'yo. Tulad ng sabi niya sa verse 13, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Kung pwede kang mag-alibay sa akin, pagdating ng panahon, hindi ka makapag-aalibay sa Panginoong Jesus. At anong sabi sa verse 15? Ulit, we have Jesus. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Kung nangyari sa atin yung isang bagay, ibig sabihin, ito ay kalooban ng Diyos na mangyari sa atin. If it comes to pass, it is the will of God. Pero hindi ibig sabihin na kasalanan niya kung bakit tayo nahihirapan. Madalas, lahat ng nangyayaring hindi maganda sa atin, lahat ng kahirapan na nararanasan natin, ay dulot na rin ng sarili nating kasalanan, sarili nating kagagawan. Pero lagi mong tandaan, lahat ng iniutos sa atin ng Diyos, mahirap man yan, lahat ito ay para sa ikabubuti natin. At kung tayo man ay dumaranas ng problema o pagsubok, ano sabi sa James chapter 1 verses 2 to 4? Sabi doon, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Huwag nating kakalimutan that Christian perseverance ay laging posible dahil sa ating great high priest na ngayon ay nasa piling ng Diyos Ama interceding on our behalf. At ang pangako niya sa atin, kahit na ano pang pinagdadaanan natin, gaano man ito kahirap, gaano man ito katagal, pangako niya sa atin na hindi niya tayo kailanman iiwanan, ni pababayaan man. Nababalik siya para sa kanyang mga tagasunod na nagtiis at nagtiwala sa kanya hanggang sa huli. This is our confidence. Na ano man yung mangyari dito sa lupa, saan man tayo makarating, gaano man kahirap, gaano man kasaya, ano man yung daanan natin, na darating yung araw na babalik si Kristo na unang tumawag sa atin. At sa huling pagkakataon, tatawagin niya tayo sa kanyang piling. Verse 15. Sa verse 15, babasahin ko po ito sa ESV. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Yung word na sympathize, sa MBB, nakakaunawa. Ginamit ko po yung ESV kasi wala sa MBB yung meaning nung sympathize or mas malapit yung tunay na kahulugan sa ESV. So ginamit yung sympathize at sa Tagalog, nakakaunawa. Pero ang meaning nito is more than nauunawaan. Sa Greek, ito ay sympatheo, na mula sa dalawang salitang pinagsama na ang ibig sabihin ay fellow, and feeling. Fellow and feeling. Na ang ibig sabihin, it's the state of feeling together. Ito yung sympathize na ginagawa ng Panginoong Jesus, our great high priest. Hindi lang niya tayo nauunawaan. It's feeling together. It's like going through sa mga challenges nang hindi ka nag-iisa. Kaya nga siya ang ating perfect great high priest dahil nauunawaan niya ang pagiging tao natin. Dahil siya ay naging tao din na tulad natin. Na maaari nating sabihin na dahil tayo ay na kay Kristo, yung paghihirap natin
ay nararamdaman niya. Yung bawat patak ng luha natin ay nararamdaman niya. Yung kalungkutan natin ay nararamdaman din niya. Kapatid, hindi ko alam kung anong pinagdaanan ng bawat isa sa inyo. Pero kung ano man yon, tandaan mo na si Jesus na ating Diyos ay ikinaila ng kanyang mga alagad na itinuring niya na parang mga pamilya. He's rejected by His own people. Kung ikaw ay nahihirapan sa buhay mo ngayon, tandaan mo na si Kristo ay ibinenta sa maliit na halaga. Siya ay tinawag na may sa demonyo. Siya ay pinaalis at naban sa iba't ibang lugar. Siya ay binugbog at pinarada sa kalsada para wag tularan. Siya ay hinatulan at pinatay na parang isang kriminal kahit wala siyang kasalanan. Yes, hindi siya nagkasala, pero dinala niya ang kasalanan ng maraming tao at binayaran niya yun sa krus ng kanyang sariling buhay. Kaya kung di man kita nauunawaan, sigurado nauunawaan ni Kristo yung problema mo o yung pinagdadaanan mo. And I don't think may isa man sa inyo na sa bigat ng problema ay tumulo yung idugo dahil sa hirap o dahil sa bigat ng problema. And then sabi sa verse 16, babasahin ko rin po sa ESV. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Pagkatapos nating matutunan na kasama natin ang Panginoong Hesus sa lahat ng ating pinagdadaanan, na He sympathized sa atin, kasama natin siya. We are in a state of feeling together. Hindi pa doon natatapos yung biyaya niya sa atin. Sinasabi naman sa atin ngayon ng verse 16 na hindi katulad ng kanilang mga Jewish priest, binigyan tayo ni Jesus ngayon ng access at karapatan. And this should give us confidence na makalapit sa trono ng biyaya upang tayo ay tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng ating pangailangan. Ito isa sa mga pinaka-encouraging na verses para sa akin. Sabi dito, let us then with confidence draw near to the throne of grace. Sa mga panahon na parang hiyang-hiya ka na sa sarili mo, na hindi mo kayang lumapit sa Diyos, na parang hindi mo alam yung sasabihin mo. Sinasabi sa atin ngayon na salita ng Diyos with confidence. Dahil kay Kristo na nasa iyo, dahil kay Kristo na namatay para sa iyo, meron kang access to the throne of grace. Lumapit ka sa Diyos, manalangin ka. Problema, kahit yung simpleng panalangin, hindi natin nagagawa eh. Let us then with confidence draw near to the throne of grace. Ito isa sa mga bagay na hindi matatanggap ng mga Hudyo. Para sa kanila, God is holy. God is holy in a sense na hindi pwedeng lumapit sa Kanya ang kahit na sinong tao nang hindi namamatay. They're stuck sa Old Covenant kung saan ang Diyos ay malayo at kailanman ay hindi makikisama sa mga makasalanan. Kaya yung mabuting balita ni Kristo ay kahit kailan ay hindi nila mauunawaan kung hindi nila aalisin yung dati nilang pag-iisip. Ang iba naman, sa panahon natin ngayon, they don't go directly to the throne of grace. Dumadaan pa sila kay Maria, dumadaan pa sila sa mga santo, dumadaan pa sila sa mga pari. Samantalang ang sabi sa atin, let us then with confidence draw near to the throne of God. Hindi magkakaroon ng confidence ang isang tao
kung wala siyang pagtitiwala kay Kristo at kung hindi niya nalalaman yung ginawa ni Kristo para sa kanya. And it's our duty and responsibility to show them na ibahagi sa kanila si Kristo. Let us also with confidence share the gospel of Jesus sa ibang tao para sila din can have this confidence na makalapit sa Panginoong Jesus nang hindi mo na binibilang yung mga nagawa nilang kasalanan. Para sa ating mga Kristiyano, bawat isang nakipag-isa na kay Kristo ay bago ng nilalang. From darkness into light. Dahil kay Kristo, we became the chosen people, a holy nation, a royal priesthood, a people belonging to God. We became the body of Christ. So bawat isa sa atin ay pari, royal priesthood. At meron dapat tayong obligasyon at responsibility na mamagitan sa ibang taong wala pang pagkakakilala kay Kristo at sa Panginoong Jesus. Kailangan natin silang, kung di sila nagkikita, kailangan natin silang tulungan para magkita yung tao na to at ang Panginoong Jesus. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 3, babasahin ko po sa ang version ng ang Biblia. Sapagkat kayo namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Our lives are hidden in Christ. Habang yung mga Hudyo ay naghihintay pa sa labas ng kurtina ng dakong kabanal-banalan, lahat tayong nakipag-isa na kay Kristo should have this confidence dahil binigyan na niya tayo ng kalayaan na makalapit sa trono ng biyaya ni Kristo, kung saan ay makakamtan natin ang habag at pagpapala na galing sa Diyos. Naghihintay pa din ba kayo sa labas ng kurtina? Samantalang maaari ka namang lumapit mismo sa trono ng biyaya ng Diyos. Walang paring makakatulong sa iyo. Walang ibang taong makakatulong sa iyo. Walang ibang santo na makatutulong sa iyo para matanggap mo yung habag at pagpapala ng Diyos maliban sa Panginoong Jesus. Habag at pagpapala. Sa ASV, ito ay mercy and grace. Mercy and grace. Imagine, dito nakabalot yung regalo sa atin ng Diyos. Na pag binuksan natin itong mercy and grace, nasa loob nito yung kaligtasan na dahil sa ginawa ni Kristo. Sa loob nito yung salvation na para sa atin, yung biyaya na para sa atin. Kay Kristo lang na ating bilang great high priest, mararanasan natin both His mercy and His grace. And that's our assurance. And that's our confidence in our great high priest, Jesus. Let's pray. Aming amaming Diyos, maraming salamat po. Maraming salamat sa confidence na binigay mo sa amin. Salamat sa kalayaan na binigay mo sa amin. Salamat sa kaligtasan na binigay mo sa amin. Salamat sa awa. Salamat sa biyaya. Salamat sa pagpapala na ibinigay mo sa amin. Salamat sa lahat ng mabubuting bagay na binigay mo sa amin. Salamat dahil maaari kaming dumiretso sa Panginoong Jesus para hilingin yung lahat ng aming mga pangailangan, para iiyak lahat ng aming kabigatan. Salamat. Salamat dahil lahat ng iyon ay dahil lamang sa ginawa ng Panginoong Jesus. Salamat dahil meron kaming great high priest na namamagitan sa iyo at sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng kabutihan mo sa amin. At salamat dahil ibinigay mo sa amin ang Panginoong Jesus bilang regalo na kahit kailan ay hindi namin kayang matumbasan o mabayaran.
We greatly appreciate yung ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay namin. That's why all glory, all praises ay para sa iyo lamang. In the name of Jesus. Amen.